Dahil nga po ron, nakalagay sa banal na kasulatan. Word for word po yun na sabi doon, mahalay sa lalaki ang may mahabang buhok. Search ko lang po sa pila. Para, baka kung kasi makalimutan ko. Yan. Nasa 1 Corinthians 11 verse 14. Hindi ba ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya? Ang nagsabi nito, ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 14 verse 37, although si Apostol Pablo po ang nagsulat dito, pawang salita ng Diyos ang salita ni Apostol Pablo, yung kanyang nasulat. So, kung sumusunod at naniniwala tayo sa Diyos, sundin natin ito. Paano mo masasabi na ikaw ay isang mabuting halimbawa kung ikaw mismo sa sarili natin hindi natin nagagawa? Lalo na kung ikaw yung tagapagturo sa harapan. Yan po isa tungkulin ng isang mangaral, pagsaway. Dahil yan ang meaning ng Apostol Pablo. Pangalawa, Matthew 18. Matthew 28 verse 18 to 20. Ganito po yung sinasabi, yung preach the gospel to all nations. Ang sabi ng Matthew, may oras pa po. Matthew 28 verse 18 to 20. Ang sabi niya dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap. Noong mamatay ang ating Panginoon si Kristo, ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ito ang ating Panginoon si Kristo, ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Nilapitan niya. Lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabing, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, ibinigay na sa akin. Wika yun ng Apostol Pablo, ng ating Panginoon si Kristo. Dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bago ka maging alagad, kailangan mong sumailalim sa bautismo. Yung binanggit natin kanina sa Matthew 24 verse 13, 24 verse 13-24. Na ang pagiging isang alagad ay napakahirap. Balik tayo dito sa Matthew 28 verse 19. Ang sabi dito, gawin yung alagad ng lahat ng bansa. Which, magturo. Yan ang isang tungkulin ng isang mangangaral. Magturo. Ang sabi dito, dahil dito magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, kasama ang bautismo dito. Since nadaanan na natin to, bigyan natin ng puntos. Ang sabi kasi ng iba, pananampalataya, faith lang, save ka na. Ang sabi kasi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay pinangahawakan ng ibang mga sekta. Ngunit pagdating sa Mark 16 verse 16, nadagdagan po
Ang sabi ng Mark 16 verse 16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. So, kulang. Kung faith lang. Dahil, ang binabasihan nila dito is yung taong nakapako sa krus. Nasabi nila, hindi naman nabautismuhan. Hindi naman nabautismuhan ang taong to, ngunit siya'y naligtas. Ayan. May punto po kasi dyan. Una, ang ating Panginoong Jesucristo na ang kausap. Kaya siya ay naligtas. Sino ba siya? Sino ba ang ating Panginoong Jesucristo? Siya ang tagapagligtas. I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father but by me. John 14 verse 6. Ako ang daan at ang buhay, walang makapatutulong sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang kausap ng bilanggo dyan ay ang ating Panginoon Jesucristo. So, may karapatan siya na magligtas ng tao. Pangalawa, wala na siyang time pumunta sa tubig. Bakit? Nakapako na po siya. Nakapako po siya. Kaya wala na siyang time. Iba yung sitwasyon mo ngayon kaysa sa sitwasyon na nakapako sa krus. Bakit namin sinasabi ko? Bakit patuloy na sinasabi na kailangan ng bautismo? Dahil ito ang dito sa kaligtasan. Sino nagsabi? Ako po ba? Hindi. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 16:16 ng Mark, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Datapat ang hindi sumampalataya ay parusa. Kailangan mong dumaan sa bautismo upang tayo maligtas. Iba yung sitwasyon mo ron sa nakapako sa krus. Ang salita nito, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo na siya may-ari ng ating buhay. Na siya nagbigay ng kasaganaan sa ating buhay. Na siya nagbigay ng lahat ng ating tinatangkilik. Dahil kung wala ang Diyos, wala tayo. Sabi natin, pinagtrabaho mo ano ito? Akin naman ito. Hindi. Dahil yung lakas, yung buhay na ginamit mo ron is nagmula sa Diyos. So ang kanyang utos, sumampalataya kung bautismo. Bakit hindi pa natin gawin? Dahil ang pupuli ng tao ayon sa Ecclesiastes 12 verse 13. Ang katungkulan ng tao ay matakot at sumunod sa kanyang utos. Ecclesiastes 12 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ha? Ang sabi ko dito? Ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot at sundin mo ang kanyang mga utos. Ipinag-uutos ba ng ating Panginoon sa Kristo na sundin ang bautismo? May talata po ba sa Biblia? Na sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi ng Matthew 28 verse 20 ay ganito. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yung utos na bautismo, ito po, kailangan natin sabihin dahil utos ito. Utos ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay sa atin ang buhay, nagpahiram. Anytime, hindi niya kunin yung buhay natin. Nasa Kanya yan. Kung may panahon po tayo, gawin natin ngayon na. Dahil hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam kung mabubuhay tayo bukas. Hindi natin alam kung mabubuhay tayo sa kinabukasan, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa sunod na taon. Baka paglabas natin ng church, kung masagasaan tayo, huwag naman nangyari.